Hindi ito laban, ito ay paghatol ng mga Diyos. Handa ka bang makita ang pinaka-brutal na massacre sa Konoha? Sa pinaka-madilim na yugto ng digmaan, bumagsak ang Konoha, sa ilalim ng puwersa ng mga nilalang na may kapangyarihang lampas sa imahinasyon. Habang si Naruto, Sasuke, at Boruto ay nakakulong sa isang walang katapusang dimensyon, ang tunay na bangungot ay nangyayari sa lupa, kung saan ang dalawang tagapagmana ng hinaharap ay magigising, at babaguhin ang lahat. Naruto at Kawada, ang perpektong Jogan, at isang pagpatay na hindi kayang ipaliwanag ng Loika. Ito na ba ang simula ng katapusan? O simula ng bagong Diyos sa mundo ng shinobi? Panoorin hanggang dulo, dahil ang mangyayari sa huli ay magpapayanig sa buong Naruto universe. Nagsimula ang kwento sa isang dimensyon na balot ng kadiliman, ang tinatawag na dimensyon ni Lucifer. Isang lugar kung saan ang bawat segundo ay parang unti-unting pagpatay. Sa gitna nito, naroon si Sumire, nakahiga, nagpapanggap na walang malay, pero sa loob, siya ang may hawak ng susi, sa hinaharap ng mundo ng ninja. Habang siya ay tahimik na nagmamasid, ang ritual ng kamatayan, ay unti-unti nang binubuo. Isang pagkakamali lang, at matatapos na ang lahat. Samantala, sa Konoha, ang buong village ay nagliliyab. Gusali, gumuho, mga sigaw, umaalingaw. At ang kalangitan ay tila sumuko na sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, sina Tsunade at Sakura ay naging huling depensa ng ospital. Sa kanilang Byakugo Seal, sumabog ang kanilang lakas, isang suntok ni Sakura ang nagdurog sa lupa at nilamon ang 12 ng kalaban. Si Tsunade naman, isang sipa lang, wasak ang higanteng halimaw. Pero hindi ito sapat, dahil ang tunay na kalaban, ay ang 20 Otsutsuki na may kapangyarihan ng mga Diyos. Sa ibang bahagi ng laban, kahit sina Jinkaku ay nahirapan. Ang kanilang mga sandata, walang epekto. Ang kalaban, hindi tinatablan. At habang unti-unting nauubos ang pag-asa, may dalawang natitirang mandirigma sa gitna ng wasak na Konoha. Naruto, at Kawada, pagod, sugatan, pero hindi sumusuko. Hanggang sa dumating ang sandaling nagbago ang lahat. Habang papalapit ang kamatayan, biglang tumawa si Naruto. Tahimik. Malamig, nakakatakot, at doon, nagsimula ang katapusan ng mga Diyos. Unti-unting nagbago ang aura nila. Ang hangin ay bumigat. Ang lupa ay nanginginig. At ang kanilang mga mata. Hindi ito ordinaryong kapangyarihan. Hindi ito simpleng transformation. Ito ay, pagiging Diyos. Sa isang iglap, ang mga pag-atake ng Otsutsuki ay naglaho. Parang hindi sila umiiral. At pagkatapos, nawala si Naruto. At sa isang segundo, 5 ulo, ang bumagsak. Si Kawada naman, isang galaw lang, 8 kalaban ang nadurog sa gravity na hindi kayang labanan. Ang natira, takot, purong takot. Sa loob ng ilang segundo, 18 sa 20 Otsutsuki, wala na. Hindi laban ang nangyari. Pagpatay iyon. 2 natitirang kalaban, nanginginig, umiiyak, nagmamakaawa. At doon, tinanong sila ni Naruto. Saan ninyo itinago ang aming ina? Sa takot, nagsalita ang isa. Pero bago pa matapos, sumabog ang kanilang katawan. Isang sumpa. Isang sekreto na hindi dapat malaman. At doon, napagtanto ni Naruto at Kawada. May mas malaking kalaban pa. Isang dimensyon, isang Diyos, at isang ritual, na malapit nang matapos. Habang sa kabilang dimensyon, patuloy na lumalaban sina Naruto, Sasuke, at Boruto laban sa isang buhay na dimensyon. Ang oras, ay nauubos. At si Sumire, ay naghihintay ng milagro. Pero ang tanong, darating pa ba sila bago tuluyang magsimula ang katapusan, o huli na ang lahat? Ano sa tingin nyo, mas malakas ba ang Jogan ni Naruto at Kawada kaysa kina Naruto at Sasuke Prime? Comment nyo theory nyo, babasahin ko. At kung ang mga Diyos ay kaya nang patayin ng tao, sino pa ang tunay na pinakamalakas sa mundong ito? Hanggang saan aabot ang kapangyarihan ni Naruto at Kawada, at sino ang susunod na babagsak? Handa ka na ba sa susunod na kabanata?